like me. Great evening! Welcome sa ating Wednesday Word. Kayo ba ay narinig nyo na ba yung salitang ako ang bahala, tapos bandang huli, ikaw ang kawawa? Narinig nyo na ba yung salitang ganon? Ba sa mga barkada ganon? Sige, gawin mo yan, ako bahala. Sige, gawin mo, ako bahala. Tapos bandang huli, ikaw ang kawawa. Di ba? Pag pinag-usapan natin yung buhay Kristiyano, kahit nung hindi pa tayo Kristiyano, mapapansin nyo meron tayong tinatawag na losing and winning. Yung pagiging matagumpay at pagiging talunan. And nobody wants to be a loser. Walang sino man na gustong siya ay talunan. Ang gusto ng lahat ay siya maging isang mananagumpay. Pero kahit minsan gusto mo manalo, minsan ay dahil ka natatalo. Meron akong gustong talakayin ngayong gabi na may kinalaman sa iyong pagkatalo sa buhay. Na dapat ang Kristiyano, sabi ng Bible, tayo yung mga mananagumpay. We are more than conquerors. And yet, ay bakit tayo nagmumukhang mga talunan? Yun ang pag-uusapan natin. Ang ating theme ngayong gabi ay The Night You Lose the Game. Yan po ang ating title ngayong gabi ha. The Night You Lose the Game. Pagkatapos na si Judas ay pagkanuno ang Panginoon, sinabi muna ng Panginoon nung sila ay nasa upper room na isa sa inyo ang magkakanuno sa akin. Tapos sinabi ni John, Lord, sino po yung magkakanuno sa inyo? Sabi ni Lord, ang ipagsawsaw ko ng tinapay. So, nung pinagsawsaw niya ng tinapay si Judas, lumakad si Judas. At nung siya'y lumakad, gabi na noon. Yun yung night. And Judas left and it was night. Kaya sabi ko, the night you lose the game. So ito yung gabing natalo. Nung gabing ikaw ay nakaranas ng pagkatalo. Ngayon, pagkatapos niyang ipagkanuno si Jesus, mababasa ninyo dito na nalungkot si Judas, yung resulta ng kanyang pagkakabenta kay Lord, siya ay nalungkot. Matthew 27 verses 1 to 5. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. So ginawa nila, si Jesus ay kanilang hinuli at pagkatapos ay kanilang itinali. Ayan yung verse 2. So they bound him, led him away, and handed him over to Pilate, the governor. When Judas, ito na yung pinag-usapan natin, when Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. Kasi yun yung pinagbentahan. Ang sabi niya, I have sinned, for I have betrayed innocent blood. Sinabi niya yon. What is that to us? They replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Ito siya yung nagpakamatay. Ito siya sinasabi kong he lost the game. Alam niyo kung minsan kapag si Lord ay naipagpapalit natin sa mga bagay na panlupa, we're not aware that we're losing the game. We're not aware na tayo ay patungo sa pagkatalo. Kita nyo ito si Judas, nung makita niyang hinuli na siya ang may kagagawan sapagkat sabi niya, sige, tuturo ko sa inyo kung sino yung Jesus na yan. At hinuli na nga nila si Jesus doon mismo sa Garden of Gethsemane at pagkatapos ay hinuli si Lord, pinalitan naman ito ng 30 pieces of silver. Ngayon, hindi naging maganda ang resulta. Nakarana siya ng kalungkutan, bagamat mukha siyang tagumpay dahil nanalo siya eh. Naipagkanuno niya si Jesus, sabi nga na isang aklat na binabasa ko,
Judas, the greatest salesman of the world. Alam niyo ba meron ganung aklat na Judas, the greatest salesman of the world? Bakit? Abay, naibenta niya si Jesus. Naibenta mo ang Panginoon. Pero actually, it was a spiritual book na nagsasalarawan sa mga buhay natin na kumisan we sold the Lord at ang effect sa atin ay negative, nakakaranas ka ng matinding kalungkutan na dapat sana ay kaligayahan, bunga ng katagumpayan. Pero ang naging resulta, nalungkot si Judas. At ang sabi niya ay pinagkanuluko ang taong inosente. Sabi niya, yung innocent blood. So ito yung gabi na natalo siya, he lost the game, at paano nangyayari yung ang Kristiyano na, tandaan nyo who was Judas? Ang description sa kanya ng Bible, he was one of the 12. He was one of the disciples of Jesus. Posible pala na ikaw ay palaging nasa gawain ni Lord, nag-uusap lagi ng mga salita ni Lord, pero may iba kang direksyon. Ang direksyon mo, hindi yung direksyon ng Panginoon, kung yung direksyon na nais mo sa buhay mo. So dito pag-uusapan natin ay kung paano na tayo ay mukhang panalo, pero sa totoo lang, tayo ay talo. The night you lose the game. Kailan nangyari yun? Para maintindihan nyo, ako punta tayo sa John 13. Ito kasi kwento na yung sequence ay magkakasunod. Umpisahan muna natin yung John chapter 13. Sabi niya, verses 1 and 2. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave the world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Tingnan nyo yung verse 2. Kasama dyan sa 12, Sino? Si Judas. Ang sabi dyan, the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. So alam niya na ibebenta niya si Jesus. Ngayon, di nag-fellowship na sila doon sa tinatawag nating upper room. So ano ngayon ang nangyari? Ang nangyari dyan ay ito, pagkatapos na sinabi ni Lord na may pagkakanuno sa akin, pagdating sa verse 30, tingnan ninyo as soon as Judas had taken the bread, di ba sabi ni Lord, o sige, magkakanuno sa akin, sabi niya, ay yung ipagsawsaw ko ng tinapay. Sabi niya, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, at dito sabi ng Bible sa verse 30, as soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Ayan, gabi na naman. So binanggit na naman dito, yung tinatawag na gabi. Kaya nga sabi ko ay si Judas kahit gabi lumakad. Kahit gabi lumakad siya. Sabi nga, the night you lose the game. Paano ito nag-umpisa? Unang-una, ito kasi si Judas ay naniniwala na karapat dapat lang niya ibenta si Jesus. Kaya itong si Judas naniniwala kailangan niyang ibenta si Jesus. So, alam nyo, belief is so powerful. Kung naaalala ninyo yung nangyari sa 9/11, yung bumagsak ang tinatawag nilang mga building na ang naging resulta, yung tinatawag ng Ground Zero, na September 11 yan sa Amerika. So bumagsak yung mga tower na naglalakihan. Alam niyo, nung in-interview ang mga ilan sa mga kasamahan ni Osama bin Laden nung panahon na yan, ang sabi niya ay meron pala silang mga reward. Ang kapalit pala noon ay yung kanilang pamilya, makakaranas ng magandang buhay, i-reward ng malaki yung mga suicide bombers na yan. Kaya naman hindi sila natakot. Kaya ganun ka-powerful ang belief. So, itong belief ni Judas, ganun din. Ang masakit lang dito kay Judas ay he was one of the trusted. Ang totoo nga niyan treasurer siya. At ang malungkot lang dito sa kanya ay
one of the 12, pero may iba pala siyang iniisip. Ha? May iba pala siyang iniisip laban sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan ninyo, gano'n ka-powerful. O ngayon, usap tayo. Ang number one dyan na tayo natatalo sa buhay, the night you lose the game because of what you believed in. Ano ba pinaniniwalaan mo? Alam niyo, merong kasabihan na when you think like a loser, then you will lose. When you believe that you're a winner, then you will win. What are you thinking? What are you believing about yourself? Sabi ng Bible, we are more than conquerors. Tayo ay mga higit pa sa mga nagumpay, but sometimes we act like orphans. Sa totoo lang, kumisan para tayong kumikilos na para tayong mga ulila. And most of the time, we wasted our time at the complaint counter. Ibig sabihin, inuubos natin minsan ang energy natin sa pagkukomplain kay Lord, mga bagay na ayaw natin. May mga bagay talaga o sitwasyon na ganun. Kaya lang instead of wasting your energy on the negative side, why not be positive and start thanking the Lord? Dito, could you imagine, it was night, gabi na. Hindi na siya dapat umalis pa, naka-safety na siya eh. Nasa loob na ng fellowship si Judas eh. At ang Bible study leader nila si Jesus. Pero ito si Judas ay umalis pa doon sa Bible study na si Jesus ang naglilid. At sabi ng Bible, and it was night. Gabi na noon eh. Kaya umalis siya, alam niyo ang gagawin niya noon? Naghanap siya kung kanino niya imamarket si Jesus, at yun nga, nagtagumpay siya na i-market niya ng 30 pieces of silver itong si Jesus. Ngayon, ganun ka-powerful ang belief natin. Hindi niyo napansin yung kapag may mga sunog, kanina, salamat doon sa testimony ni Kuya Jobs, ha? Huminto yung apoy dahil nagpre-request siya kanina earlier na mayroong sunog sa lugar nila. Sipin mo ba naman, kung hindi ganun ka-powerful ang ating belief, during sunog, nabubuhat mo yung rep mag-isa. Samantalang, 4 kayong bumuhat niyan nung inilagay mo sa pwesto. Pero nung may mga ganung instances, no? Sabi nila, nabuhat mo yung mga bagay na may bibigat in the way dahil sa adrenaline gland. No? So, ang adrenaline gland, isa sa mga ugat yan na pagka na-empower yan, you can do impossible things humanly. So, ganun katindi ang belief. So, tingnan natin muna ang buhay natin. So, si Judas umalis kahit gabi to market Jesus. How about you? How about you? Kumusta yung mga gabing dumadaan sa iyong buhay? Ikaw ba ay tagumpay? Ikaw ba ay mananagumpay? Ikaw ba ay panalo? Ano ba ang mga nararanasan mo sa iyong buhay? Dito, tandaan nyo ha, nakaranas siya ng pagkatalo. Kasi nga, naniniwala siya na si Jesus ay dapat niyang ibenta. At nagtagumpay siya, kaya lang talunan siya. Ibig sabihin, mukha kang panalo, pero talo ka dahil nagdulot ito ng kalungkutan. Anong sabi niya? Ipinagkanulo ko ang taong inosente. At nakaranas siya ng remorse. Pag sinabing remorse, it means extreme loneliness. Sobra-sobrang pagkalungkot. Tingnan nyo, halimbawa, araw ng linggo, attend ka sa church, pero kumisan, may panahon na napipili natin yung wag umattend sa church. Pero tingnan mo, masaya ka nga, halimbawa, pumunta ka sa mga kaibigan mo, pero malungkot ka kasi alam mo, nabigo mo si Lord. Alam mong the Lord is expecting you to be in His church, worshiping Him and listening to His words, pero nakita niya, may iba kang ginawa. Hindi siya ang iyong pinagbuhusan ng araw mo ng Sunday. So nagawa mo yung gusto mo, mukha kang panalo. Pero sa totoo, ikaw ay talo. Pero bakit mo nagawa? Because of what you believed. Ano ba sa tingin mo? Lalo-lalo na kapag may pera ka, paano naman itong pera to? Blessing to ni Lord, kailangan magastos ko to. Okay lang gumastos, but not at the expense of disobeying God. But not at the expense of not choosing God when
moments demand it. So dito, ang nangyari kasi, mukha tayong panalo, pero kay Lord, ikaw ay talo. Ganun ka-powerful ang belief. Kaya nga, meron tayong kanta na to reach the unreachable star. Ha? Di ba? Yan yung kanta. Bakit? That is belief. Marami mga bagay tayo na ang tingin ng iba hindi natin magagawa, pero dahil nga naniniwala ka na kaya mong gawin, nagawa mo. Tingnan nyo yung nakadiskubre ng Mount Everest. Mount Everest. So nung ma-discover ang Mount Everest, maraming nagsasabi hindi siya magtatagumpay. Si Sir Edmund Hillary. So ito si Sir Edmund Hillary, siya yung kauna-unahang documented na naakyat niya ang Mount Everest. Marami nagsasabi na ang Mount Everest hindi maakyat sapagkat napakataas nito. Pero alam niyo, kinaya yon ng team ni Sir Edmund Hillary. Bakit? Sapagkat yung kanyang paniniwala, kaya niya to. Ang mali dito, alam niyo, kapag kayang ganyang mga paniniwala ay nailagay mo sa mali. Yun. Alam na alam ni Judas, kaya niya ibenta si Jesus, kaya kahit gabi lumakad siya. And he was right, naibenta nga niya sa 30 pieces of silver. Pero ano resulta? Ang resulta, nakaranas siya ng kalungkutan, tapos sinabi niya doon sa mga taong nagbigay sa kanya ng 30 pieces of silver, inosenteng tao ang aking pinagkanulo, ano pakialam namin doon? At dahil sa kanyang guilt feeling, siya ay naghang. Sabihin yung ang kanyang sarili ay kanyang ibinigti. Talo. Di ba? Talo. The night, you lose the game because of your belief. Kapag ang belief natin ay na-empower ng mali, you will be functioning wrongly. Gagawa ka ng mga bagay na mali. So dito, nag-start yun dun sa believed. He believed he can sell Jesus and he was right. Kaya lang, sabi ng Bible, negative ang naging resulta sa kanya. Mukha kang minsan panalo, pero sa tingin ni Lord, ikaw ay talo. Dahil sa bunga at epekto ng sinasabi mong tagumpay na naging dulo ay naputol ang iyong buhay sapagkat ito'y iyong winakasan. And number 2, the night you lose the game. Sabi nga natin, hindi lamang yung believed, he believed that he can solve Jesus. Number 2, he was deceived. Siya ay dinaya. Kung minsan yung mga pangarap natin na kumita, magnegosyo, magkaroon ng kabuhayan, kung hindi ka lang makikinig kay Lord, mapapansin mo, dinadaya ka na pala ng kaaway. Ito na, yung kinuha niya na yung bread nung nag-uusap-usap sila doon sa upper room. Sabi ni Lord, ang pagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. So ito na. Nung inigay na sa kanya ni Jesus yung bread, John 13:27. Ito sabi ng Bible. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. Wow. Tapos, pag binasa niyo yung verse 2, dyan pa rin sa John 13 ha, verse 2, the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Puro gabi yan nung mangyari, kaya kasi sinasabi ko, the night you lose the game. Who prompted Judas? Judas to deliver Jesus sa mga taong ito na nagtatangka ng kanyang buhay? It was Satan, it was the devil. The evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas. Para ano? Para ipagkanulo ang ating Panginoong Jesus. Pag meron kang gustong gawin, parang tapos alanganing oras at tulad niyang gabi, you ask yourself, who is prompting me to do this? Sino ba ang nagbubuyo sa akin para gawin ito? Alam mo, meron kang isang bagay na gagawin, napakagandang ano nito yung bang salaan, pang filter. Tingnan mo na, bakit ko ba ito gagawin? At saka, sino ba nagpapagawa sa akin ito? Si Lord ba? Hindi naman Sino? Devil.
Diba? The devil. The devil prompted Judas to betray Jesus. Kaya yung pangalawa, yung he was deceived. The night you lose the game because of your belief, you believe in that you have to betray Jesus. And number two, you were deceived that you have to betray Jesus. Daya ka. Akala mo panalo ka, nanalo ka sa pandaraya, dinaya ka ng kaaway. Kaya ngayon, ang tanong natin, paano siya nadaya? Nadaya siya kasi ang sabi niya rito, doon sa mga taong nagbuyo sa kanya para si Jesus ay ipagkanuno o kaya ituro, na binigyan nga siya ng 30 pieces of silver, nung nakita niya hinuhuli na si Jesus, na-guilty siya. Tapos ang sabi niya, ipinagkanuno ko ang inosenteng tao. I have betrayed an innocent blood. Sabi niya. So, isipin niyo yung nararamdaman niya na it was a remorse. Sinasabi nga sa kanila, sa inyo, yung remorse ay extreme loneliness. Sobrang kalungkutan. Kaya ang ginawa niya, hinalap niya yung mga Pharisees na nagbigay sa kanya ng 30 pieces of silver, sinuli niya. Sabi niya, ayoko na. Sabi niya, kasi yung itinuro ko sa inyo na hinuli niyo ay inosente pala. Ano ngayon sa amin? Bahala ka sa buhay mo. Kaya ako nga nasabi kanina na yung kumisan yung nagsasabi na, sige kami bahala, pero bandang huli, ikaw ang kawawa. Sino ba ang nawalan ng hininga? Di ba siya? Sino ba yung naputulan ng hininga? Di ba siya? Why? Hindi niya kasi alam na he was deceived. Tayo kumisan, dahil may hawak ka ng 30 pieces of silver, meron ka ng pakinabang na nakuha. Akala mo panalo ka. Sa totoo lang, sa tingin ni Lord, talo ka. Kasi yung bunga ng isang totoong tagumpay ay kagalakan. Sa kanya, ang naging bunga nung sinasabi niyang tagumpay, nagkapera siya, ay matinding kalungkutan na naging dahilan upang ang kanyang buhay ay magkaroon ng katapusan. He hanged himself. Mukha lang panalo, pero talo. So ito yung sasabi kong, buwan yung, he believed na kailangan niya ibenta si Jesus. Then later on, he found out he was deceived. Siya dinaya, kung minsan ganyan ang mundo sa atin eh. Ang mundo, dadayain ka talaga eh. Oo, dadayain ka talaga. Hindi niya, ang Kristiyano kasi meron tayong values, no? yung Christian life natin. Kaya pagka ikaw ay sinabihan agad ng isang mali, kokontra agad yung automatic na paniniwala mo sa Bible na, oops, mali ito. No, ayaw ka niyan eh. Kaya ang gagawin ng demonyo, hindi niya gagawing obvious. Ang gagawin niya dyan ay yung unti-unti kanyang dadayain para ikaw ay mahulog sa pagkakamali. Parang sa mga nagtatrabaho sa flood control, DPWH. Hindi naman yan agad-agad na malaking billion-billion ang kanilang nakurakot agad eh. Nag-umpisa muna yun sa 100,000, millions, hanggang sa nawala yung takot. Tinanggap sa sarili lang hindi ito matutuklasan. Na ngayon ay expose sila sa national TV. At ang kanilang mga pangalan ay nakabendera lagi. Akala kasi na nung una ay hindi ito matutuklasan. They were deceived and now they become a laughing stock. Pinagtatawanan sila ngayon. Yung mga tao na marahil ay pinagtawanan nila noon, binabalikan sila ng pagtawa dahil sila ngayon ang mga may mga kaso, sila may mga inaayos. Isipin mo, katulad halimbawa ng Diskaya. Diba, nag-umpisa lang naman ito nung sila ma-interview ni Julius Baba. At ang presentation pa naman ng interview na yun ay nagmukha silang napakayaman dahil nga napakadaming luxurious vehicles na umabot pa ng 40 plus. At yung Rolls Royce na napakamamahali sa sakyan, binili niya lang ng dahil sa payo. Ako naman talaga. Dahil sa payo, kaya niya binili. Ay nako, talaga naman. Diba? So dito isipin nyo, daya eh, daya. Nagmalaki ka, hindi mo alam, bandang huli, ay mamaliitin ka. Bakit? Kasi nga, lumabas na lahat ng kayamanan mo ay nakuha mo sa pandaraya, kaya ang tingin sa iyo ng tao ay salot, masyadong maliit.
Mga kapatid, we are Christians. We all love the Lord, we all love the scriptures. Pero tandaan natin, kung gusto mong manalo, sumunod ka sa salita ng Diyos. Huwag kang sasalungat. The moment na sumalungat ka sa utos ng Diyos at sa salita ng Diyos, tiyak sa iyo ang pagkatalo. Kaya dito mapapansin mo, akala mo panalo ka, you believed na makakakuha ka ng 30 pieces of silver, you thought you're a winner. But you lose the game that night. At ano nang pangalawa, pumasok si Satan sa iyo nung sinasabi niya na, o sige na, pagkanuno mo na si Jesus. At yun nga ang kanyang ginawa. So he was deceived. And number 3, punta natin yung pangatlo, the night you lose the game. Number 1 natin, believed. Number 2, deceived. And number 3, relieved. Inalis siya. Inalis siya saan? Sa pagiging disciple. Di ba pag mayroong mga military personnel na gumawa ng hindi maganda, nire-relieve ng kanilang nakatataas na opisyal, inaalis siya. Yung iba nililipat lang na ibang posisyon o kaya ng destinasyon o kaya ng assignment. Pero dito kay Judas, he was relieved for good. Or if I would say, relieved for bad. Bakit? Kasi nga, ang sabi ng Bible, he was one of the 12. He was a disciple. Isa siya sa 12 mga alagad ni Kristo. Pero dahil nga siya ay nagpadaya kay Satan na ibinenta niya si Jesus, tinanggal siya, relieved. Tinanggal siya sa pagiging disciple. At ang masakit na to, hindi nga lang relieved for good, I could say relieved for bad because he hanged himself. Dahil nawala siya ngayon at ang nangyari ay napahamak siya. Kaya yung mga sinusubukan dayain si Lord kahit sa mga tithes nila, sa mga offering nila, sa kanilang pagsaserve kay Lord, katayo ng mga nandadaya sa Panginoon. Akala natin lusot tayo? Hindi. Akala mo lang yung paniniwala mo, yung belief mo tama. Hindi mo alam, makita mo later on, deceived ka pala. Dahil nang nagbibunga ay kalungkutan. At ang matindi, pag nakita ni Lord na yung nangyari sa iyo ay katulad ng kay Judas, talagang nirelieve siya, inalis siya sa 12 at hinayaan siyang mapahamak. Kumusta ka, kapatid? Are you a worker ng ating church? Are you a leader of our church? Are you a ministry head of our church? Are you a deacon of our church na sinusubukan mong dayain sila? Nakala mo panalo ka, hindi matutuklasan, walang makakaalam. But the day will come, the night will come when you were relieved for good. You were relieved for bad, I would say. Aalisin ka dyan ng Lord. Akala mo lusot ka? Kasi ang tibay ng paniniwala mo. You believed that what you had to do was right. Pero hindi mo alam yung paniniwala mong very firm, yung belief mo, hindi mo alam you were deceived. At dahil nadaya ka na nga, ano nangyari kay Judas, na pinagkanuno niya ang taong inosente, na walang iba kundi si Jesus, nakaranas siya ng matinding kalungkutan, deceived, na nagbunga ng katapusan ng kanyang buhay. Kaya he was relieved. Inalis sa pagiging alagad. Pwedeng alisin ka rin as worker. Pwede ka rin alisin as ministry head. Pwede ka rin alisin as a leader. Kung patuloy mong dinadaya si Lord sa lahat ng bagay. Ha? Patuloy kang gumagawa na akala mo ay lusot ka, tagumpay ka, pero ang resulta ay matinding kalungkutan. Kaya sa makakita ni Lord yan, itong anak ko, ang dami ko ng correction na ginawa, hindi pa rin nakikinig. And then you will be relieved. Aalisin ka ng Diyos dyan. Mas pasalamat ka nga kay Lord kung ikaw ay nakabalik sa isang ministry. Pasalamat ka kay Lord kung ginagamit ka ngayon ni Lord sa isang ministry. Pero tandaan ninyo, kay Lord walang lusot. Kay Lord walang lusot. Huwag mo sabihin ang dami mong ministry. Tandaan nyo, may ministry rin si Judas. He was the treasurer. Pero hindi na ngimi si Lord na alisin siya sa grupo. Bakit? Kasi nga, siya ay nagpadaya sa kaaway. Ganon din tayo. Pag tayo ay nandadaya, huwag mo sabihin marami ka nang nagawa para kay Lord. Si Lord nga, 12, isa sa 12 niya yun. Very close kay Lord si Judas. Pero nangyari, tinanggal niya.
Inalis niya. Kaya sa ating church, ang aking panalangin, huwag kayong magdaramdam pag dumating yung time na kailangan kayong alisin sa ministry. Pero kayo lang naman na nakakaalam nun eh. Marahil dinadaya mo si Lord, akala mo panalo ka, talo ka. Kasi magiging bunga nun, hindi ka magiging masaya, matinding kalungkutan, na bandang uli, sabi mo, mali ang aking ginawa. At dahil doon, aalisin ka. Of course, you will not hang yourself. Siyempre, hindi ka naman magbibigti. Pero titiyakin ko sa iyo, the desire to be a part of a ministry na seryoso para kay Lord, hindi mo na pangangarapin pa na maging kapart ka nito. Kasi ito ay matitino, seryoso, at ikaw ay lagi nagpapalusot. Nagpalusot siya eh. Kaya nga siya, gabi umalis. Akala niya lusot siya kay Lord, pero alam ni Lord eh. Nakikita mo yan sa iyong ginagawa araw-araw. Ano-ano mga ginagawa mo na akala mo lusot ka, na akala mo hindi mo nadadaya si Lord. Pero ang epekto nito ay mararanasan mo. Tandaan nyo, si Judas, inalis. Inalis si Judas. Sa ating mga leader, mga workers, ministry heads, deacon, kahit ako, nobody is indispensable. Wala sa atin dito yung hindi pwedeng alisin. Si Lord ang nagmamay-ari ng church, si Lord ang nagmamay-ari ng ministry. Pag hindi ka nagtapat sa Diyos na nagmamay-ari ng gawain, ay ikaw ay kanyang aalisin. Kaya kapatid, baka akala mo panalo ka. Pero sa tingin ni Lord, ikaw ay talo. Ang totoo lamang na talaga na nakapaglilingkod sa Panginoon kahit marami tayo pinagdadaan ng hirap, ay yung mga totoong nagmamahal sa Diyos. Kaya ang conclusion ng mensahe ito ay loving God is giving your whole self to God. So kung mahal mo talaga ang Panginoon, bibigay mo ang buong buhay mo sa Panginoon at hindi mo dadayain ang Panginoon. Amen.